ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak sa bahay, ngunit sumama lang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga namumugtong mga plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtatawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, lumalapit tayo sa Diyos. Unang-una kasi marami tayong hinihingi sa Kanya, lalo na siguro yung mga may sakit, inihiling na gumaling. Sa ating ebanghelyo, merong pagpapagaling na ginawa si Jesus o himala na ginawa ni Jesus. Una, yung sa babaeng dinugdugo ng ilang taon na, 12 taon, at siya siguradong nahihirapan na kaya mahanap siya ng kagalingan at ito'y nakita niya kay Jesus. Kaya naniniwala siya na kung hawakan lamang niya yung laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling siya. Meron tayong mga pananampalataya, no? Na inahawakan natin ng mga santo. No? Hindi dahil ang santo ay o ang imahen ay mahimala. Naniniwala tayo na yung nire-representa ng imahen, doon tayo naniniwala. Kaya minsan nasasabihan tayo na sumasamba tayo sa rebulto, pero hindi. Kahit na masira o mawala yung imahen o rebulto, ay nandoon pa rin yung ating pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi doon nakabase. Pero siyempre, yung iba ay talagang taimtim na nagpupunas, doon sa imahen. Kaya nasasabihan tayo ng di maganda. Pero sa ating ebanghelyo, hinawakan nung babaeng may sakit
si Jesus, yung kanyang laylayan o yung kanyang damit pa lang. Kasi sa paniniwala niya, gagaling siya kapag nahawakan niya si Jesus o kahit man lamang na damit. So ito yung pagpapakita sa natin, maaari sa Diyos, na marubdob yung ating pangangailangan na gusto nating gumaling. Sino ba yung ayaw gumaling o maghangad ng kagalingan? No, ang iniisip lang ay si Jesus na siyang makikita niya sa daan o masusundan niya, nabibigyan niya siya ng kaginhawaan ng kagalingan. So tayo, umaasa tayo na papagalingin tayo ng Diyos. Pero ano ba ang kailangan natin para tayo ay pagalingin? Yung sa babaeng may sakit o dinudugo ng ilang taon, nandoon yung kanyang paniniwala na siya'y papagalingin ni Jesus. Kaya nga sinabi, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Ibig sabihin, kahit na tayo siguro ay hindi pumunta sa doktor o tayo ay uminom ng mga gamot, no? Pero nasa Diyos ang pagpapagaling. Sabi nga, kung naniniwala tayo, no, na tayo pagagalingin ng Diyos. Pangalawa, yung anak ng pinuno ng Hudyo na namatay ang kanyang anak, kaya gustong papuntahin sa bahay. Imagine, patay na, pero hinikayat muli si Jesus. No? Kasi naniniwala yung pinuno na mapapagaling yung kanyang anak, hawakan lamang ito. So, ibig sabihin, yung paghawak, touching is very important in the life of the person. Pag mayroong mga nalulungkot, minsan inahawakan natin, no? Na para yung damdamin ay hindi masadlak sa dusa. Ibig sabihin, parang hindi malungkot, no? Parang tinatapik natin, hinahawakan natin, yung minsan kinakamayan natin o inaakbayan natin. Pagpapakita na yung pakikisa natin, pagdadalamhati natin. At si Jesus ay mahilig, no, na hawakan, lalo na pag pinapagaling niya yung mga may sakit, no? Dahil alam niya ng paghipo niya sa mga taong ito o paghipo niya sa atin, tayo ay gagaling sa ating mga sakit. So, nabuhay yung bata. Sabi niya ay hindi patay, pero pinagtawanan lamang siya, no? Kung kilala natin o kung kilala nila si Jesus, no, hindi nila pagtatawanan na ang kaharap nila ay anak ng Diyos. Pero pagkatapos ng lahat ay naipakita ni Jesus, no? Dahil din ito sa pananampalataya ng pinuno na pagagalingin ang kanyang anak. So, ibig sabihin, yung mga nananampalataya sa Diyos ay may pag-asa na ibibigay yung anumang hiling, no? Kung titingnan natin, hindi na kailangan ni Jesus ang maghimala sa atin o yung gawin himala yung mga ginawa niya sa ating ebanghelyo kasi ang nakikita niya yung pananampalataya ng tao. Kung malaki yung pananampalataya at sumusunod sa Kanya, hindi niya ito bibiguin sa kanilang mga kahilingan. Kaya patuloy tayong humiling sa Diyos kahit na matagal ibigay ng Diyos kung ito ay para sa atin. Maghintay lamang tayo sa panahon na o oras o araw na ito ay bibigay sa atin. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga sa Ebanghelyo, pinalalakas yung ating pananampalataya na kahit na noong unang panahon pa lamang, no, marami nang pinagaling ang Diyos. Maraming pinagaling si Jesus. Ngayon, sa kahilingan natin ay hindi tayo bibiguin ni Jesus sapagkat tayo'y sumusunod sa Kanya at naniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.